Hinahamon ni Senator Ronald De La Rosa si Pangulong Marcos. Man enough to please tell us what's the real score. At hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. So bakit ako magpapahuli? Hinahamon ni Senator Ronald De La Rosa si Pangulong Marcos na maging sapat na tao para sabihin sa amin na gusto mo kaming imbestigahan at makulong. Kasunod ng mga ulat na ang mga miyembro ng International Criminal Court, ICC, ay nangalap ng impormasyon at ebidensya para sa posibleng kaso ng krimen laban sa sangkatauhan laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din sa ilang iba pang nauugnay sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Sinabi ng senador na dapat ipaliwanag ng Pangulo kung bakit tila may kontradiksyon sa kanyang naunang pahayag na hindi niya papayagang bumisita sa bansa ang mga ICC probers at magsagawa ng investigasyon. Sinabi ni De La Rosa na ang investigasyon ng ICC ay taliwas sa pangako ng Pangulo. Sa kanya na hindi papayagang pumasok ang mga miyembro ng ICC at hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa anumang investigasyon. Inamin ni De La Rosa na wala siyang magagawa kung papayag ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Paghahandaan na lang daw niya ang kanyang posibleng pag-aresto at mga legal na estratehiya. Batay aniya sa impormasyong nakuha niya sa kanyang mga kaibigan sa media. Dumating sa Pilipinas ang mga taga-ICC at nagstay at nag-check-in sa isang hotel sa Boracay. Kumpirmado yun, sir. Meron na pumasok. Sa Boracay pa nga sila nag-check-in, sir. Yung mga ICC, yung mga media na nagmamariti sa akin. Kilala sa matagal na niyang relasyon kay Duterte bilang isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang security aide, pinangasiwaan ni De La Rosa ang madugong drug war ng dating Pangulo bilang unang Philippine National Police Chief ng kanyang administrasyon na naglilingkod sa ganoong kapasidad mula 2016 hanggang 2018. Dahil sa kanyang pangunahing tungkulin sa Take No Prisoners Anti-Narcotics campaign ni Duterte, pinangalanan siya kasama ng kanyang dating amo bilang pangunahing mga respondent sa reklamo para sa mga krimen laban sa sangkatauhan na inihain sa ICC noong 2017 ng abogadong si Jude Josue Sabio. Ayon kay De La Rosa, wala pa siyang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa ICC hinggil sa investigasyon dito noong nakaraang Disyembre. Wala rin na niya siyang nakuhang impormasyon mula sa kanyang mga kasamahan sa PNP na may mga dayuhang investigador kamakailan sa bansa para tingnan ang mga pagpatay sa drug war. Tinitiyak ni Bato De La Rosa na hindi siya aatras sa pagtakbo sa susunod na halalan sa 2025 sa pagkasenador dahil lamang sa investigasyon ng ICC sa pagkakasangkot niya serye ng pagpaslang noong Duterte administrasyon. Aniya, hindi siya magpapaapekto sa panghaharas ng ICC at itutuloy niya ang pagtakbo kahit saan pa abutin ang kasong kanyang kinahaharap sa ICC. Iginiit ng senador na ipapaubaya na lamang sa taong bayan ang kanyang kapalaran kung gugustuhin ba ng mga Pilipino na maihalal muli ang isang senador kahit na makulong na siya.